baka relate kayo sa reklamo natin ngayong hapon. Hindi siya niloko o pinagtaksilan. Ang reklamo niya, sobrang pagmamahal na nakakasakal at hindi na raw siya makahinga. Ayon, pagod na daw ang kanyang puso. Kaya sigaw niya, sakal, sakit, saklolo. Sa sobrang pagmamahal ni JJ kay Mitch, ay humantong sila sa paghihiwalayan. Nakakasakal at pera daw ang mga naging dahilan. Ano ba, Jeje? Ayun na nga ng pinsan ko sa'yo, pero pinipilit mo pa rin sarili mo. Wala ka ba respeto sa sarili mo? Ay nako, nakakasawa na yan dalawang yan. Kung ako sa kanila, tapusin na nila yan. Nakakaperwisyo na sila ng mga kapitbahay sa ginagawa nila parate. Magkakabalikan pa kaya sila o palalayain na ang isa't isa? Ang sabi niya, siya raw ang biktima na umaapaw sa selos at pagdududa. Mitch, humarap ka na. May paslit! Gaano ba katindi magselos ang partner mo? Sobrang tindi po. Kahit kamag-anak ko na yung kasama ko, pinag-iisipan niya na meron kaming pinagkukunsyabahan na ka-text o ka-chat. Kahit sino kausap ko, ganun talaga siya sobrang seloso. Gaano katagal na kayo nagsasama? Hindi naman po kami magkasama, bali. Pumupunta-punta po sa amin. A boyfriend mo? Opo. Meron po kasi akong anak ng mga babae, kaya ayoko may kasama sa bahay. Ayun. At least nag-iisip ka. Yes, Oo. tama. So ilan ang anak mo? Bali, 4 po, pero yung nasa poder ko po, ano na lang, 2 na lang po. Isang college at saka isang grade 3. Yung dalawa, nasaan? Yung pangali ko pong lalaki, meron ng sariling pamilya at saka yung sumunod. Pero po yung apo ko, na anak ng pangalawa kong anak, sa akin din po. Ayun, okay. Saan mo siya nakilala? Nakilala ko po siya sa bahay ng kaibigan ko na magaling na karpintero. Kasi pag merong kukumpunihin sa bahay namin, yun ang unang-una kong naiisip puntahan dahil wala nga po akong budget na malaki para pagbayad sa mga karpintero. So, mga friendship ko lang na handang mag-bolon trip. Tama. Pumupunta ako doon, tapos nandun siya parati dahil minsan din sumasay din siya mag-karpintero, ganun lahat. Kahit ano rin yung nilalarakit niya. Tapos lagi siya nagpapapampam na sa akin, ganun. Ay, Paano siya nagpapapansin? Pag naririnig niya na, Kuya Joel, kailangan ko lang merong magkukumpuni sa bubong, ganyan. Sabi niya, ako na lang, pipresenta siya at walang bayad. wow! Kaya naman nakakatuwa. Sabi ko, ay naku, seryoso ka. O sige, pabor sa akin yan. Kasi yun, lagi na siyang pumupunta sa bahay para humarap ng gagawin. Parang lagi na naghahanap ng kukumpunihin para lang Parang gusto niyang gibain yung bahay mo para buuin. Parang. Para lang araw-araw nandun siya, no? Okay, so, ano ang kasukdulan ng kanyang pananakal? Hindi yung physical na pananakal, yung kanyang sobrang pagsiselos. Super duper. Pag meron po akong katext sa ganyan, nasa likod ko na yun. Andiyan sa gilid ko. Sabi ko, ano sabi? Ikaw nasa sumagot. Kaganin ko. Hindi talaga nakano kagad yung, parang girap na kaganon kagad yung ulo niya sa katext ko. Tapos kapag meron lang ako, bawa magsasabi yung pinsan ko, Shell, merong kaninang malap sa'yo ah. Siya na kagad lalabas, siya na uusisa. Tapos kapag may text sa akin, dalhin mo ako dito ng langgolisa, ganyan. Sasama pa yun. Basta haharang sa daanan. Saan ka muna pupunta? Sabi ko, hindi mo na kailangan alamin. Nagmamadali ako. Kailangan ko lang talaga makagawa. Kasi sa akin talaga mahalagang magawan ko kagad ng paraan yung kailangan ng anak ko eh. Tama. Ay, Hindi pa naman nagkakasakitan, Hindi po. ng Naku, pag physical. sinaktan niya ako, ayoko lang. Okay. So ngayon ang problema niya, ayaw siyang tantanan, ganun ba? Nakikipaghiwalay ka na ba? Madalas ko na po talaga sinasabi. Kapag yung uumpisahan niya na yung gano'n, na susundan ako kahit saan ako magpunta, as in kahit saan, sa Baguio, sasamahan niya talaga ako. Kaganyan siya. Oo, ang gano'n siya talagang parang... Obsessed. Praning. O yan ang panig mo, ha? Panig Opo. mo yan.